mga kapatid, welcome back po muli sa ating channel. Ako sana ay nagpapatuloy po tayo sa pag-aaral po ng salita ng Diyos. At doon sa mga bago po, kayo po ay welcome. At ngayon po, dahil gusto nating ipagpatuloy yung ating pinag-aaralan patungkol po sa 7 taong kapighatian. At ngayon ay tutungo na po tayo sa episode 3 na kung saan ito yung magiging topic natin, kakalagan si Satanas. Ang tanong, dito po sa timeline natin pinag-aaralan, nabanggit ko po sa inyo, kakalaga si Satanas bago po sumapit yung natitirang 3 taon at kalahati. At bago po natin ito bigyan ng magandang talakayan, tayo po ay intro muna sa ating channel. At ngayon po dahil napakaganda ng ating pinag-aaralan ngayon, at karamihan doon sa mga nakita kong komento din sa ating mga naunang upload at pangalawang upload patungkol po dito sa 7 taong kapighatian, marami ang nako-confuse. Ay bakit po nako-confuse po sila? Kasi po may dati na silang pag-aaral patungkol sa 7 taong kapighatian. Kasi nga po mababanggit din diyan yung 1,000 taon na paghahari ni Kristo. Kasi nga po hindi ito napag-aanawa ng iba o ng ilan dahil nga doon sa dati nilang napag-aralan. At ngayong ating sinasaliksik ang mga bagay nito ay malinaw sa atin. Hindi ho basta maunawa nito kung wala tayong pangunawang espiritual. Ngayon, atin mo nang i-review yung mga nauna nating na pasada kasi ayokong biglain po sa inyo. Kaya tapusin po ninyo at umpisahan. Kasi bago ma-discuss ko itong kakalaga si Satanas, kailangan nyong malaman ang bawat detalye. Bakit naganap yon na nakakulong si Satanas ng 1,000 taon? Kasi nga po para hindi makapandaya. Dahil sa panahon ng 1,000 taon, si Kristo naman po ay naghahari na kasama ng mananampalataya. Yan po ang ating alamin. Kaya itong ating pinag-uusapang ito ay kinuha natin doon sa mga kasulatan ni Propeta Daniel. So babalikan po natin itong mga sinulat ni Propeta Daniel at basahin natin. Ano sinasabi po dito? Ang haring iyon ay gagawa ng matibay na kasunduan sa napakaraming tao sa loob ng 7 taon. Pero pagkatapos ng 3 taon at kalahati, patitigilin niya ang mga paghahandog at ilalagay niya ang kasuklam-suklam na bagay na magiging dahilan sa pagbabaya sa templo. Mananatili ito roon hanggang sa dumating ang katapusan ng hari na itinakda ng Diyos. So ito po yung ating binasa, kaya nakakuha po tayo ng pag-aaral patungkol po sa 7 taong kapighatian pala ang tinutukoy doon. Kaya dito nabanggit din natin doon sa ating binasa, merong 3 taon at kalahati. At pagkatapos po ng 3 taon at kalahati, patitigilin daw yung pag-aalay, o yung paghahandog. Sabi po dito, Sabi po dito, 3 taon at kalahati, patitigilin niya ang mga paghahandog. Nakita po ninyo? Bakit po? So dito natin aalamin, ano ba yung bagay na nangyari at naganap dito? Ngayon, natuklasan natin dito sa unang, bago sumapit po ang 7 taong kapighatian, nagkaroon po muna ng pagkabuhay na muli. Kaya nga tayo nagtataka, bakit itinuturo nila na bago daw sumapit ang 7 taong kapighatian, nagkaroon po muna daw ng rapture. Samantalang sinasabi ng kasulatan, pagkabuhay na muli. So hindi po na rapture yun. Kasi ang pagkaunawan nila sa pag-rapture, yun nga pag-agaw, na kung saan titipon-tipon sa alapaap para katagpuin si Jesus, salubungin si Jesus. Pero dito ay hindi po ganun. Bago sumapit po ang 7 taong kapighatian, nabuhay na muli ang mga patay. At bago buhayin yung mga patay, wala doon si Satanas kasi nakakulong nga. O pupuntahan natin. Umpisan muna natin na ikinulong muna si Satanas. Kasi po, pag binuhay po yung mga banal, na karoon po ng first resurrection, wala doon si Satanas. Kaya alamin muna natin. Ito ang sinasabi ng kasulatan. Babasahin po natin, para maintindihan po ninyo na ikinulong si Satanas ng 1,000 taon. Babasahin po natin sa Aklat ng Pahayag 20, verse 1. Basahin natin. Pagkatapos nito, may nakita akong anghel na bumaba mula sa langit. May hawak siyang susi ng kalaliman at may malaki siyang kadena. Alam niyo po, itong dala ng anghel, hindi ito literal na kadena o literal na susi. Ito ay isang bagay na spiritual po
Hindi po literal, ano ho, kasi kung literal ay kaya yung putulin. At si Satanas naman po ay spiritual naman po. So kaya yung mga bagay na pang-spiritual na dala ng anghel ay susi. May matibay po yun. Hindi ho basta-basta yung pwedeng ikating, ano ho. Ngayon, ano ang ginawa ng anghel na ito? Bakit bumaba at may dalang susi? May dalang kadena. Para kanino ito? O, alamin natin. Sa verse 2, sabi po dito, dinakip niya ang dragon, ang ahas nung unang panahon na tinatawag na Diablo o Satanas at saka iginapos ng kadena sa loob ng 1,000 taon. O napansin po ninyo, yung pala ang dahilan kung bakit bumaba yung anghel na may dalang susi at kadena para sunggaban o dagipin. So dinakip si Satanas para igapos ng kadena sa loob po ng 1,000 taon. Ito naman ang tanong. Nung nadakip si Satanas, so igagapos siya. Ang tanong, saan siya igagapos? Dito ba sa mundo? Para malaman natin, ituloy natin sa verse 3. Sabi po dito sa verse 3, inuhulog siya ng anghel sa kailaliman, saka isinara at sinusian, at tinatakan pa ang pintuan nito upang walang mga has na magbukas. Ikinulong siya upang hindi makapandaya ng mga tao sa iba't ibang bansa sa loob ng 1,000 taon, pero pagkatapos ng 1,000 taon, pakakawalan siya sa loob ng maikling panahon. Nakita po ba ninyo? Saan ikinulong si Satanas? Inihulog daw siya ng anghel sa kailaliman. O ngayon, mag-imagine po tayo. Alam natin na ang mundo ay nakalutang sa kawalan. Di ba? Kung papansinin niyo yung lower part ng earth, di ba madilim yun? So, ibig sabihin, hindi sa mundo. Kasi may nagpapaliwanag na ibang mga ngaral na ikinulong daw si Satanas doon sa mundo at patay daw lahat ng tao. So, hindi po ganun. Malinaw po dito, inihulog po ng anghel sa kalaliman. Kung ang ating mundo nakalutang at yung earth natin, kung papasinin natin, di ba, yung kalaliman, madilim yung pinaka-lower part ng earth natin. Maaring doon sa pinakadulo at kalaliman ng madilim na lugar, at doon po inihulog si Satanas, na kung saan ay kinadena, sinusian at ikinulong. Bakit po? Kasi nga po, para hindi makapandaya sa mga tao sa panahon na yan. Meaning, sa panahon na nakakulong si Satanas ng 1,000 taon, kaya nga po, ang ating Panginoon Kristo ay, doon naman po buhayin. O, alamin natin yung sinasabing pagkabuhay na muli, ito ang dapat niyong malaman. Sa pagkabuhay na muli, dahil nakakulong na nga si Satanas, malalaman natin sa verse 4. O dito, para maintindihan natin. So, nakakulong na si Satanas, malinaw po ba sa inyo? So, dito sa part na ito, balikan natin itong ating timeline na ito, Dito sa unang 3.5 years, bago po buhayin ang mga banal, ikinulong muna. Kaya malinaw po dito sa binasa natin, sa pahayag 20. Dito naman papasok na kung saan ay bubuhayin yung mga banal. Sa verse 4 hanggang 5 hanggang 6 natin ito babasahin. Para malaman natin na naghahari si Kristo, nakasama yung mananampalataya, na wala naman si Satanas dahil nakakulong nga. Basahin natin ito. Pagkatapos may nakita akong mga trono at mga nakaupo roon ay binigyan ng karapatang humatol. Nakita ko rin ang mga kaluluwa ng mga taong pinugutan ng ulo dahil sa pangangaral nila tungkol kay Jesus at dahil sa pagpapahayag nila ng salita ng Diyos. Ang mga ito ay hindi sumamba sa halimaw o imahe nito at hindi tumanggap ng tatak nito sa noo o kanang kamay nila. Binuhay sila. Yan. Binuhay naman sila. Malinaw na po sa atin, kinilong muna si Satanas ng 1,000 taon, saka po binuhay sila. Sino po yung mga binuhay? Mamaya alamin natin kung sino-sinong binuhay na yon. Binuhay sila at binigyan ng karapatang maghari na kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. So malinaw na sa atin. Malinaw na po dito sa ating timeline bago po pumasok ang ito pong 3.5 years, si Satanas, dinakip ng anghel, ikinulong ng 1,000 taon. So, ngayon, nagkaroon po ng first resurrection. So, kung itutuloy natin itong ating binabasa sa verse 5, yan. Ito ang unang pagkabuhay ng mga patay
ang ibang mga patay ay sakalang bubuhayin pagkatapos ng 1,000 taon. So ibig sabihin, pag daw natapos pa yung 1,000 taon, may magaganap naman na pagkabuhay naman ng mga maaring hindi banal. Kasi ang sinasabi po dito sa verse 6, mapalad at banal ang mga kabilang sa unang pagkabuhay ng mga patay. Meaning, yung unang pagkabuhay, yung pinalad at yung mga banal. Malinaw po ba? Bakit po? Walang kapangyarihan sa kanila ang ikalawang kamatayan, magiging pari sila ng Diyos at ni Kristo at maghaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Kaya malinaw po, no? Balikan natin yung verse 5. Kaya yung mga pinalad at banal, yun ang binuhay sa unang pagkabuhay. At saka bubuhay naman po yung iba. Sino yung mga hindi bubuhayin? Ayan po yung contrast na yung mga hindi banal. Saka sila bubuhayin. Kasi nga po, doon naman aalpasan si Satanas. At ito yung magiging topic natin ngayon, di ba? Kasi nga po, bakit aalpasan pa si Satanas? Tapos yung mga hindi banal, bubuhayin naman. Ibig sabihin, kasama palang kakalagan si Satanas doon sa bilangguan at the same time, at yung mga di banal na hindi sumunod sa Diyos, ay bubuhayin din naman diyan sa pagpasok ng 3.5 years. Kasabay ni Satanas. O diba? Kakalaga si Satanas. Tapos bubuhayin. Meaning, makikita natin dito yung paraan ng Diyos na Yan, napanood niyo naman yung pangaral niya sa itong taong kapigatian. Papansinin niyo, lahat ng mga sinabi niya dyan ay wala sa Biblia. Hindi siya nakakaunawa ng end times. Hindi niya binabasa sa Biblia kung ano yung pagkasunod-sunod na mangyayari. Kasi ang sabi niya, yung unang 3.5 years, doon daw magkakaroon ng unang pagkabuhay. Doon daw magkakaroon. Tapos dyan sa 3.5 years, naandyan na rin si Satanas. Dyan na rin daw gagapusin. Hindi niya nauunawa ang 7 taong kapigatian kung ano ba yan. Kasi babasahin niya natin dito sa Biblia. Sabi niya, dyan daw sa loob ng 3.5 years, gagapusin Satanas. Pero pag binasa mo dito sa Biblia, dito sa Revelation, di niya lang ito naunawaan eh. Revelation 20. Papansinin niyo. Sabi dyan, sa verse 1, nakita ko ang isang hinanaog mula sa langit. May susi ng kanaliman at isang malaking talikala sa kanyang kamay. Verse 2, at sinanggaban niya ang dragon, tandang ahas na siyang diablo, at ginapos na 1,000 taon. Ibig sabihin nito, tapos na po yung 7 taon na timeline. Kasi kung babalik tayo dito sa 19, dito, dumating na yung Panginoong Jesucristo eh. Ayan o, kasama yung mga banal niya. Kasama yung church. Ayan o. Yan, sa verse. Dito natin umpisahan. Sa verse 11. At nakita kong bukas ang langit at narito ang isang kabayang maputi. At yung nakasakay dito ay tinatawag na tapat at totoo, si Kristiyan. Sa katwiran siya yung mahatol at pagbaka. At ang kanyang mga mata ay inigas ng apoy, at ang kanyang ulo at maraming diadema. Siya ay may isang pangalang nakasulat, at sino man hindi nakakalam kundi siya rin.
Siya'y nararamtan ng damit at binisigan ng dugo, at ang kanyang pangalan tinatawag na Berbo ng Diyos. At ang mga hukbong nasa langit ay sumusunod sa kanya na nakasakay sa mga kabayong puti at nararamtan ng mahalagang lino, maputi at dalisay. Nakasunod yung hukbo. Yung hukbo na yan yung sa galing sa rapture. Kasi natapos na yung 7 taon doon sa langit, doon sa sa hukuman ni Kristo. Ngayon, bumalik na dito si Kristo sa Revelation 19. Ginawa niya, nakita ko nakatayo isang anghel siya sumisigaw ng malakas at tinig nagsabi, lahat ng mga ibong lumilibas sa gitna ng babawid, halika kayo at magtipon ka sa dakilang hapunan na ng Diyos yan. Anong gagawin niya doon? Sa mga kasi makikipagbaka dyan ng Panginoong Kristo sa Antikristo. At 18, upang kayo makakain ng laman ng mga hari at ng laman ng mga pangulong kapitan at laman ng mga taong makapangyarihan, laman ng mga kabayo at mga nakasakay dito at laman ng lahat ng mga taong laya, alipin. Nakita ko ang hayop, yung Antikristo, at ang hari sa lupa, kanilang mga hukbo, upang makipagbakal laban doon sa nakasakay doon kay Kristo. Mabubukas yung langit, kasama niya yung hukbo niya, sa kanyang hukbo, sinunggaban niya yung hayop, tsaka yung bulahang propeta. Inandaya doon sa 3.5 years. Siyang ipinandaya sa mga nagsitanggap ng tanda ng hayop, tsaka sumamba doon sa larawan. Yung dalawa, inihagis, saan? Nagtagatang apoy, sa nagliliyab na asupre. Tapos yung mga ibang hukbo ni Antikristo, pinatay sa tabak. Pinatay sa tabak na lumalabas sa bibig. Basahin natin doon sa unang Tesalonica, sinabi ni Pablo. Ay, ikalawang Tesalonica pala. Doon sa 2. Sabi doon sa 8, kung magkagayoy mahayag at tampalasan, napapatay ng Panginoong Hesus ng kanyang hininga, ng kanyang bibig. Ayun yung second coming ng Panginoong Hesus. Sa pamamagitan ng kanyang pagparito ay lilipunin. Nilipol niya yung Antikristo at yung kanyang hukbo doon sa Revelation 19. Napakalinaw. Nilipol niya. Revelation 20. Ginapos niya na si Satanas. Ng 1,000 taon. Tapos sa verse 4, sabi ni Juan dyan, nakita ko ng mga luklukan at may mga nagsilukluk sa mangit. Sila'y pinagkaluban ng paghatol at nakita ko mga kaluluwa. Ang pinugutan ng ulo dahil sa patutuo ni Jesus at dahil sa salita ng Diyos. At ang mga hindi sumamba sa iyo, tapos na yung 7 years. Nasa langit na sila. Sabi dito, sabi ni Juan, nakita ako ng mga luklukan. Nakita niya yung mga kaluluwa na andoon sa langit. At dahil salita ng Diyos at hindi sumamba sa hayop, sa larawan man o tumanggap. Yung nakita ni Juan doon sa langit na mga kaluluwa na mga hindi tumanggap, tapos na yung 7 years. Kasi pinatay na doon sa Revelation 19 ng Panginoon Kristo. Verse 5. Ang iba sa mga patay ay hindi nabuhay. Hanggang sa maganap ang 1,000 doon. Sino yon? Yung iba sa mga patay. Puntahan nga natin dito sa
Ito sa... Oh, doon sila bubuhayin, oh. Nakita mo. Yung una, Rapture of the Church. Tapos, Judgment Seat of Christ. Nandun tayo niyan. Nabibigay ng reward. Tapos, pangatlo, papasok na yung yung 7 years tribulation. Nahati sa dalawa yan. 3 and a half, tapos 3 and a half. Kasi sa 3 and a half na yan, mangangaral yung dalawang saksi muna. Nagpahinuhod pa ang Diyos eh. May pinagkaloob ako sa akin dalawang saksi. Siya magsisipamulang. Kailan yan? 1,260 days sila magpapamula. Sabi niya yung dalawa daw na saksi dito, Hudyo daw yun. At saka Hintil. Dito, sa verse 10, 2 prophets eh. 2 prophets. Hindi naman sinabing isang Hintil at saka isang Hudyo daw. 2 prophets. Malinaw. Yung unang 3 and a half years, yung 2 witness ang nangaral. Tapos doon sa ikalawa, kalahati ng 3 and a half years, ayan yung beast. Sino yun? Yung Antikristo. Ayan it was allowed to exercise authority. 42 months. Tanga tayo dito sa Tagalog. At binigyan siya ng isang bibig nagsalita ng malaking bahay kapusungan. Nung umupo na siya dyan, umupo na yung Antikristo doon sa sa templo, upang magpatuloy ng 22 buwan. 1,260 days. 42 months. Punta ulit tayo doon sa ikalawang Thessalonica. Hindi niya lang alam kung paano yung pagkasunod. Sabi dyan, na sumasalang-sang at nagmamataas laban sa lahat na tinatawag na Diyos na sumasamba. Pa siya maupo sa templo? Naupo sa templo. Sabi ni Kristo doon sa Mateo 24. Sa Mateo 24. 15. Pagkakita nga ninyo nito, nakasuklam-suklam na paninira, sinasalita na pamagitan ni Daniel Propeta. Na tayo sa daang unawain ng bumabasa. Tayo doon kay Daniel. Daniel 9. Doon sa last verse. At pagtitibayin niya ang tipa na maraming 1 linggo. 7. 1 week is equals to 7 years. Tapos sa kalahati, doon na yung Antikristo, doon na marireveal na yung kanyang agenda. Sa kalahati na sa ipatitigil niyang hapon, ang hain at alay. At sa pakpak na makasukla, paroroon siya. Uupo siya doon at maninira. Ba? Punta tayo doon. The beginning of sorrows. Kasi dito nangaral yung yung 2 prophets Tapos sa kalagitnaan, umupo na yung Antikristo, lumabas na. Pero pinatay muna yung yung dalawang propeta. Revelation 19.
Revelation 11 pala. You know, ito, pagkatapos nila ay kanilang patutuo, umahon yung hayop, yung beast. You know, umahon mula sa kalaliman ng pagbabaka sa kanila ay pinagtanggumpayan sila. Sila ay pinatay. You know, pinatay yung dalawang saksi. Ang kanilang bangkay nasa lansangan ng malaking bayan at ayon sa Espiritu ay tinatawag na Sodoma at Tipot. Doon din naman pinawang krus ang Panginoon nila. Ang mga tao mula sa gitna ng mga bayan at mga angka na wika ay nanon sa kanilang bayan, nilang bangkay na 3 araw at kalahati, hindi tinulutan. At ang mga nanahan bawang lupa nagalak sila nung namatay yung dalawang propeta, 2 propeta. So, pagkatapos ng 3 araw, nabuhay sila, 3 araw at kalahati. 3 araw at kalahati, nabuhay sila. At narinig nila malakas tinig. Sabi, umakyat kayo rito. Na-resurrect sila. Na-rapture sila, Na-rapture sila. Tapos nun, dyan na nagsimula yung unang pagkaaba, nagkaroon ng, lindol. Tingnan natin doon. Isolation of photos. Dito na nagkaroon ng Great Tribulation. Tingnan natin. Alam. Yan yun. Kumupo yung Antikristo. Nagkaroon ng, tribulation. Yan. Dito na yung first seal, second seal, third seal, fourth seal. Tapos dito na pinighati sa kalagitnaan yung mga banal ng Diyos, yung mga tribulation saints. Yung hindi tumanggap ng tanda, 666, hindi sumamba, pinagpapatay sila. Yung iba nagsitakas dun sa Judea. Ano nangyari? Tsaka dumating ang Panginoong Kristo. Kasi pag hindi darating ang Panginoong Kristo dyan, mauubos yung mga banal din. Yung mga hindi tumanggap, Day of the Lord, sa kanya naman ibinuhos yung kanyang galit. Ngayon, sabi niya doon sa kanyang video, na andun na rin daw yung andun na rin daw yung dito yung pagkabuhay, dito daw yung ibabound sa Satanas sa 1,000 years. Paano mo pagkakasyahin dito yung 1,000 years sa 7 years? Napaka walang unawa naman nito. Sabi niya, yung hindi raw literal yung 1,000 years. Basahin dyan natin kung hindi literal yung 1,000 years. Sabi ni Kristo, maghahari kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. 1,000 taon yung nakasulat Hindi raw literal yan. 1,000 taon. Kasi ang paliwanag niya doon daw kay Ikalawang Pedro sa 3. Sabi niya, yung 1,000 taon na 1 araw lang daw. Hindi niya alam yung tamang interpretasyon dito. Sabi dito, datapwat huwag ninyong kalimutan, mga minamahal, ang isang bagay na ito. Sabi ni Pedro, na ang 1 araw sa Panginoon ay parehas lang sa 1,000 taon. At ang 1,000 taon ay katulad ng 1 araw. Hindi sinabi dyan ni Pedro na yung 1,000 taon ay 1 araw daw. Hindi ganun pagkaunawa kasi ang Diyos,
Hindi yan nasasakop ng timeline natin. Kasi eternity ang Diyos eh. Sabihin, walang isang araw sa Kanya, walang 1,000 sa Kanya. Pareho lang, oh. Sabi dyan, nakasulat. Katulad. Oh. Paano mo maano yan? Papaliwanag yan, o bagdad dito sa ano. Sabi niya, dito, paano daw maghahari si Kristo sa lupa? Sabi niyang ganun. Ng 1,000 taon, hindi daw literal yan. Kaya ano palang gagawin? Kristo pagbalik niya, magpapakita lang. Maghahari nga eh. Maghahari kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Ang linaw dyan. Kaya yung mga gustong tawag dito, panoorin nyo pa yung video niya kung tama ba yung pinagsasabi niya. Pwede nyo naman tingnan. See yourself kung tama ba yung mga pinagsasabi niya doon sa video niya. Kasi maraming tawag dito, mga hindi galing sa Biblia ng mga sinasabi niya. Yung unang magaganap kasi dyan sa end times, rapture of the church. Tapos pinakita natin, di ba, kanina doon sa order events, rapture of the church. Tapos nasaan tayo niyan? Naandun sa langit, nasa judgment seat of Christ. Katapos yung Antikristo, magkakaroon na siya ng peace treaty. Kanino? Doon sa Israel. Ng 1 week